ngayong umaga, hindi na natin ito mapipigilan dahil nakakaloka na may pasabog. Ang isa sa mga hindi natin ito kakilala, bigla na lang may noisy. No? May noisy sa hindi, ito lang ha, kasi itong noisy na ito na ipapakilala natin ay umabot lang sa akin ang video ng noisy na ito dahil may nagpadala sa akin na aking followers. Sabi, Sas, panoorin mo ito, nakakaloka. Ano nga ito? Ano ngayon to? Noisy ngayon daw ito sa TikTok at sa YouTube. Ayan. Siyempre, alam nyo naman, ang pinakabongga ngayon na social media pa rin ay Facebook. So, parang ngayon lang ito naging noisy sa Facebook. Pero bago ang lahat, share nyo muna itong ating live para malaman. Ang topic po natin ngayon ay, pinatakas nga ba ang mga pogo? Senator Risa Ontiveros, question mark. Sino si Maan? Question mark. Kasi rin nakakaloka mga katanungan, no? At i-share nyo muna ito ngayon, yung mga nasa trabaho, mag-break muna kayo, yung mga nagluluto, i-on nyo ito na napakalakas, tawagin ninyo ang mga chismosa ninyong mga kapitbahay, ang mga nasa motel, hugutin nyo muna yan, no? Mamaya na yan, dahil importante ito, dahil nakakaloka ang issue ng noisy na ito. So, i-share nyo ito, palakasin nyo, panoorin nyo, i-share nyo ito sa inyong mga chat group ng inyong pamilya, ng inyong mga galamay ni Risa Ontiveros, manood kayo. Ayan, yung mga kakilala, yung mga kakamping, sabihin ninyo, manood sila dahil kakaiba itong ating expose ngayon dahil hindi ko rin akalain na ganito. At kung sino man nakakakilala kay Alice Go, sabihin nyo sa kanya ay umakyat dahil papangalanan din siya dito. Ayan. O, natatawa na yung ating guest sa nasa, ngayon, backstage. Natatawa na siya. Yung mga nasa Senate, manood kayo. Mga nasa House of Representatives, nako Lord Almighty. No? Ayan na si Yumi, excited na sa backstage, ang ingay-ingay na, Pero hindi pa po siya, no? Mga noisy, alam niyo naman ako ang delegated tagalista ng noisy. So, ito ngayong guest natin ngayong umaga ay kasama sa noisy. I-share nyo ito kung kayo ay concerned sa noise ng bayan. Pero bago ang lahat, i-remind ko lang kayo ng video ng noisy na ito na kakapost ko lang kagabi Kagabi lang, 12 hours. 12 hours ago. At ang number of views na ng noisy na ito dahil baka mga Bureau of Immigration, ako baka kayo, nanonood kayo, 236,000 views, Yumi. Can you imagine? 236,000 views, 12,000 like, 1,600 comment, 12 hours ago lang, Yumi. So, ganyan kakamandag ang iyong pagiging noisy, no? At ipapanood ko ulit ang video ng noisy na ito just to remind you guys. So, share nyo na ito, okay? Okay. So, ito panoorin ninyo. Ito na, 2,000 na tayo, okay na tayo dyan. Okay. Ito ang video ng noisy na ito. Alam nating lahat gusto natin na matapos itong korupsyon na to. Pero yung si Maan at Jerol, putang ina, pinatakas nyo 600. Nasaan ang konsensya nyo, uy? Illegal ng pogo, pinatakas ni Maan. Sino nag-utos sa'yo, Maan? Kapalit na ng milyones. Basta ang mga tao, pinagbibigyan mo ng 20 mil. Hindi mo alam yung mga tao mo din ang nagdadaldal sa'yo. Guys, nasaan na yung mga mga nasa Senate hearing nahuli sa GMA, sa mainstream media ng mga Chinese? Wala na, di ba? Oh, wala na. Pinatakas na nila. Pinatakas na kasi nila, Maan. Oh. Umikot ang puwet niya nung may gumawa ng manifesto. Buti na lang tatay niya, senador. Oh, bakit? Oh, isa pa rin kinakangkang ang senador doon. Hindi kailangan malaman nila to Nanggigigil kasi ako Oh, mga BI. Totoo sinasabi namin, di ba? 600 plus kayong BI na nanonood sa amin ngayon. Alam nyo ang lahat ng istoryang to. Kaya Maan, malis ka na dyan sa Clark. O ako sa'yo, mag-resign ka na. Graceful exit. Bago pa lumala ka na lang.
Kasi hindi kami titigil talaga hanggang di ka naaalis dyan. Hanggat hindi ka naaalis sa pwesto mo. Ikaw, Jurel, malis ka na rin, mag-resign ka na, baboy kayo pareho. Nakakaya kayo. Akala nyo civil service lang? No! Yung manifesto, 600 na nanggaling na Pogo, nahuli na Chinese, Taiwanese, lahat na. Uy, sinong Wala Leon na. Guerrero sinasabi mo? Alam mo, meron kasing samahan din ng Leon Guerrero. Ang alam ko dyan, ang pinaka-founder ng Leon Guerrero, isa na dyan si Senator Bong Revilla. So, hindi ko alam ang sinasabi mo. Mami, may I know your FB po. Sorry, Mr. Daniel, hindi ako nag-FB. Shoutout sa 800 yun. Nakalampag ba ang nasa immigration? 888? O, alam dumami. niyo yan, di ba? Alam niyo yan, di ba, guys? O, Alam niyo yan. na Tatlong pinatakas eroplano. nilaan yan, tatlong eroplano. Magkano yung binigay sa mga tao na tumulong tigbe 20 mil? Para ilusot doon sa sinasabi Bactor, 20,000 bawat Maan, isa. mag-resign ka na. Hawak namin ang manifesto na itinago ng isang senador. Sorry ka. Sorry ka. Dapat talaga tanggalin na sila. Pati yung mga nagtatak ng mga passport ng mga Taiwanese. Lahat kayo. Actually, walang nagawa yun kasi sabi nga nila susunod lang sila sa utos eh. Susunod Kasi sila nga, sa utos pero naiinis sila dahil 20 mil lang binigay. Alam mo, yun ang pahirap sa'yo, Maan. Binigyan mo lang kasi ng tigbe 20 mil. Ayun, ang sama-sama ng loob ngayon ng mga kung tao. lahat lang nabigyan ng tigbe 20 mil. Oh. Ayan. Oh. Ngayon, i-demand nyo yan ngayon guys, lahat ng subscriber natin dyan. I-demand nyo, nasan na yung mga Taiwanese na yon? Sige nga, nasan na yung mga nahuli na sa Pogo? Sige nga, samantalang ang mga Pilipino ini-execute sa China kung saan. Ganito mo na ko. Hindi mo sinasabi siya. Hindi ko nababa. Wow, ang masasama nilang tama yan dapat. Oh, 1,028. Oh, di ba nakalampag ang Bureau of Immigration? Oh, ano ngayon? Mga taga-immigration ng Clark. Ayoko Pogo! magsalita eh. Tatlong eroplano. Kanina pa ako nang gigigil magsalita. O, tatlong eroplano. Gano'ng kahaba eroplano? Ha? 200 passengers daw ang 200 kada isang eroplano. Hindi lang daw 200 eh. 200 plus, gano'n. Pero yung manifesto natin, mamaya pa natin checkin. Mag-resign ka na, Maan. Mag-resign ka na. Mali ka ng ginawa mo sa akin. Mag-resign ka lang. Akala nyo civil service, akala nyo hindi lang ako maipasok sa BI. Hindi. Mas maganda posisyon ko ngayon. Mas magandang inaalagaan ko ang anak ko. Mas maganda natitingnan ko ang anak ko dito sa loob ng bahay. Kesa ng lolo ko ng sambayan ng Pilipino. Niloko mo isang bayan ng Pilipinas. Maya ka, Maan. Maya ka, Jerol. Maya kayong mag-iina. Mahiya kayong Mag-anak. lahat. Kayong mag-ama. Oh. Kala nyo? Mayabang pa yung kapatid nagpakita pa na kasama yung kapatid ni Alice Go, kumakain dun sa resort ni Romy, yung vlogger na si O, Romy. tingnan mo, Oh. ginago mga madam si tatay. Oo! Talagang Di tinago ba pinipilit nila si Tatay Digong ang kadikit ni Alice Guo? Pinipilit Ano sabi nila. ni Alice Guo? Walang kinalaman si Tatay Digong dito. Oo, sinasabi pa I nilang have the video. Magkasama si Menard at ang kapatid ni Alice Guo. Oo, magkasama si Menard, kapatid ni Maan. Magkasama kumakain sa resort. Lahat ng nasa Pogo, ang nagpatakas nasa Clark. Correct. Oh. Ano ngayon? Kawawa ang backdoor na sinasabi nilang Mindanao. Walang kasalanan ng Mindanao. Ang nagpatakas nasa Clark, Pampanga lang. Jurel! Tandaan nyo, pag ako namatay, may pumatay sa akin, si Maan ang hanapin nyo, si Jorel ang hanapin nyo, si Ian ang hanapin nyo, si Bianca ang hanapin nyo. Pamilya pa ni Maan. Sama na natin. Okay, nakakaloka ang mga pasabog ng dalawang noisy na ito, no? Pero dahil nga na-excite ako bilang official na tagalista ng noisy, hinanap ko ang pinaka-noisy sa dalawa doon at nahanap ko rin siya mga friends. At kasama na ngayon natin ang noisy na si Yumi Santiago. Ayan. Ikaw Hello. alam mo Yumi Santiago, ikaw ngayon ang woman of the hour, no? 236,000 views in 12 hours, 12,000 likes. Ikaw pala ang noisy. Okay, magandang umaga sa iyo, Yumi. Good morning to everybody. Assalamualaikum to all our brothers and sisters. Kamusta po kayong lahat? Narinig ba Yumi, ako? ano Sorry, mo? ah. Oo, Yumi, ano muna tayo, no? Kasi nga very viral ito, no? Hindi
Actually, hindi ako aware dito. Naging shout out doon sa nagpadala sa akin na follower mo siguro or kakilala mo. Pinadala sa akin ito at nagulat ako. So ngayon, hinanap kita, nahanap naman kita. Hindi ka pala Ang bilis. mahirap na. Ang bilis. Okay, Yumi, taga saan ka muna? Dito sa Balanga City, Bataan. Taga Bataan. Okay, Balanga. Okay, taga Balanga. Nako yung mga taga Balanga dyan na congressman, proteksyonan nyo to dahil ito ay matinding expose. Okay, Yumi, bigyan mo muna sa amin yung background kasi maraming hindi clear doon sa pasabog ninyo sa video. Ano ang connection mo? Sino muna yung kasama mo dun sa video? Kasama ko si Madam, mother ko siya. Tawagin siya ng Madam. Madam 2 siya ang tawagin. Mother mo siya? Nanay mo siya? Okay. Taga-BI din siya or? No, yung mga taga-BI kasi, nagpapahula sa nanay ko. Oo, nag-gaano siya, nagbabasa siya lagi. Tapos, it so happened kasi na halos lahat naman doon, nahook talaga kay mami. Kasi, nababasa niya yung mga mangyayari. Tapos, hanggang sa dumating yung time na, as in, naging ka-close na nga namin, itong si pamilya mismo ni Maan. Oo. Okay. Ayan na si Ayang Mahiwagang Maan, ha? Sandali lang, ha? Mamaya na tayo kay Maan. So, i-share nyo muna ito para malaman ninyo kung sino si Maan. No? I-share nyo yung mga kakilala nyo ngayon dahil ito ay ang anomalya sa Pogo kasi tungkol to sa Pogo eh. So, ayan. So, yung kasama mo sa video kanina ay iyong mother na manghuhula na ang mga taga Bureau of Immigration, BI po ay taga Bureau of Immigration, ay nahook sa nanay mo para magpahula. Okay. Bureau of Immigration ito saan? Sa Clark. Tsaka Okay. sa Manila. Parang Okay. konektado na yan eh. Siyempre, parang radyo ba? Radyo, okay. So, kung Bureau of Immigration sa Clark, Pampanga, at sa Manila. Okay, Bureau of Immigration. Ngayon, kayo is, lumabas kayo nagpasabog kayo dito sa video na to. Kailan to itong video na ito na chumichika kayo? January lang yan. Itong lang yan, itong mga second week of January. Second week of January. Saan nyo ito ginawa? YouTube or TikTok? Sa YouTube. YouTube. Okay. Nag-live ka sa YouTube. Okay. Tapos, isiniwalat mo ang mga kagulat-gulat na mga hindi namin alam, pero meron kaming hinala na hihimay-himayin natin. Okay. Sinabi mo, Joanne, ay sandali muna, no, Yumi. Alam mo, tuwing meron Senate hearing at congressional hearing, nanunumpa mo na ito, no? Ikaw ba ay sumusumpa? Maan, Yumi. Ganyan. Yes, itaas mo ang iyong kanang kamay at sabihin mo, ikaw ba'y sumusumpa sa kabila ng buhay mo at ng iyong mga anak at ng pamilya mo sa harap ng sambayanang Pilipino na ang sasabihin mo ngayon ay pawang katotohanan lamang, walang labis at walang kulang. Ayan ha. Sumumpa na sa Yumi Santiago sa harapan ng mga Pilipino at sa kabila ng buhay niya at ng kanyang mga anak at ng kanyang pamilya. Okay. Makinig kayo. Okay, Yumi, January to shooting. Ngayon, may sinabi ka dyan na pinatakas. Sinong unang sinabi mo? May mga pinatakas na Pogo. Okay? At ang nilink mo ay isang nagngangalang Maan. Tanong ng karamihan ngayon sa atin, Yumi, sino si Maan at kaano-ano mo siya? Si Maan is anak siya ng senador at isa siya ang mismong head ng airport ng Clark. Siya mismo ang head ng airport. And then, naging kaibigan ko siya for how many years?
Nung time Ilang years? na down pa siya. Siguro, Ilang years? As hanggang 18, 19, 20, almost 3 years, gano'n. Tapos nagkakalabuan na ng 2022, gano'n. Bakit paano kayo naging magkaibigan ni Maan? Nung time na, na nagpapahula sila kay Mami, pag ayaw na ni Mami pumunta ng Clark, pumupunta sila mismo sa bahay. As in, mga naka-uniform silang pupunta sa bahay. Sandali lang nga, Yumi. Meron ka bang ebidensya na magkaibigan kayo ni Maan? Madami. May pictures ka ba? May pictures ka ba ni kayo ni Maan? May Ganyan. video na umiinom pa kami. Yung, alam mo yun, yung as in magkakasama kami talaga. May video. So, pwede mo ba ipadala sa akin to ngayon sa aking Facebook para makita natin, no? Kasi kailangan kasi alam mo sa Senate hearing, sa congressional hearing, kailangan ng mga ganyang ebidensya, no? So, pwede mo bang ipadala sa akin to ngayon sa Facebook habang para maipakita natin to? Para may nasa phone ko pero I don't know if ma-retrieve ko sa Facebook. Hindi, I'm not so sure. Nandito kasi... Ay, hindi, ganito na lang. Kung nasa phone mo, ipakita mo na lang sa camera. Pakita mo na lang sa camera yung... ito ba phone mo to? Phone mo ba gamit mo? Okay. So, ipapadala mo na lang to sa akin mamaya. Ano lang to? To follow na lang to mga To follow. Filipino people. Okay. So, marami dito ngayong haka-haka na kung sino si Maan. Si Maan ba ay si Maan Lapid na head of B.I. Clark International Airport? Yes, siya. Ay, hindi ko siya sinasabing yes or no lang ang sagot, ha? Sinunod ko siya ba? Wala po akong ganon. Yung mga senador at... Siya talaga. Si Maan Lapid na head. Paki-fact check nga kung si Maan Lapid ngayon ang head ng BI. Automatic fact checking tayo mga friends, ha? Kasi mamaya ini-etchos lang tayo ni Yumi Santiago. Siya ba ang head? Siya ba ang head? Okay. Uy, madami nakakilala sa akin sa viewers. Nakita ko, Umaming kayo. Pagtatapaling ko kayo, maming kayo. Okay, yung mga gustong umakyat na mga taga-BI na sukang-suka na, sabihin nyo, may mga nakikita kami. Okay. Okay, ngayon, so si Maan Lapid, ito ba ang sinasabi mong anak ng senador? Oo, siya. Sinong senador ang tatay niya? Hindi ko alam. Si Senator Lito Lapid. Okay. So, ang Maan Lapid na pasabog ng taon ay si Maan Lapid na anak ni Senator Lito Lapid. Na si Maan Lapid, gusto ko lang i-clarify sa iyo, Yumi, si Maan Lapid ay naging kaibigan mo dahil ito ay isa sa mga nagpapakula sa nanay mo. Yes. At marami kang buong pamilya niya nagpapahula sa nanay niyo. So, protect the family of Yumi Santiago dahil ito ay isang malaking pasabog ng taon. So, alam na natin kung may mangyari dito, guys. Alam na natin kung sino ang kaya maganda ito, no? Maganda ito, Yumi, dahil proteksyon ito ng sambayan ng Pilipino. Mga taga-Bataan, proteksyonan nyo ito dahil ito ay binubuwis na ang kanyang buhay para ipasabog ang dapat ipasabog sa bayan. Okay, Yumi Santiago, sinabi mo na si Maan ang may responsibilidad na magpatakas ng mga pogo. Tama ba o hindi? Yes, siya. Siya. Ngayon, ang tanong ng bayan, paano mo nasabi na siya ang may kagagawan nito? Nakita ko mismo yung all in all, kumbaga, nakita ko na mismo yung manifesto na nakapangalan kay Senator Risa Hontiveros. Kaya lang... wait lang. Wait. Sorry na. Wait lang. Hindi pa sandali lang, Kasi, alam mo, Yumi, kasi, ang karamihan ng ating mga viewers, wala kasi silang alam sa mga terms na ganyan. Okay. Ngayon, kailangan din namin kasi... Layman's term natin. Una kasi, ang tanong namin kasi, sabi mo kasi, nakita mo ang manifesto. Anong ibig sabihin ng manifesto?
It's direct report yon ng total na, para siyang incident report na nangyari. Tapos, ipinasa siya directly doon sa taong concerned para magkaroon ng ng investigation, proper investigation. Ganun Okay. siya. So ito, manifesto ito ng Bureau of Immigration. Mm-mm. Anong nakalagay sa manifesto? English ang hirap. Mahirap kasi English, ano ba yan? Pero ang nakalagay doon is total of 3 aircraft. Tapos 3 aircraft, and then majority is Taiwanese. Actually, hindi siya pinatakas. It's arrival. Arrival siya. Arrival na pinarush yung yung pagtatak ng visa. Tapos walang investigation, as in sinabihan lang yung mga nasa IO na papasok na lahat yan. So kaya nag-OT sila, and then binigay lang is, syempre may mga binigay na alam mo under the table na pera, hindi nasiyahan yung mga tao. Okay, wait Ito ang klaro, yung pinatakas is pinapasok. Ibig sabihin, pinapusli papasok. Papasok, oo. Kailan ito nangyaring pinapasok? That was last year. I don't know if September or October. Mga ganun eh. Naglalaro kasi siya dun. I can't remember. Pero, kasagsagan siya ni Ng Alice. hearing. Ng hearing ni Alice Go. So, ito ay mga Taiwanese na pinapasok ng bonggang-bongga. Ilang mga aircraft ito? 3 aircraft sa Taiwanese. Taiwanese. Sa Ngayon, sinong nagpakita sa iyo ng manifesto? Taga-BI. Taga-BI. Pwede mo bang pangalanan ang taga-Bureau of Immigration na yan? Huwag na. Di ba huwag na? Pero kilala ni Maan yun. Kasi, Okay. ganito yan, friend. Iisa kaming grupo, solid group namin before. Kaya, kung anong nangyayari sa kanya, as in talagang magkakasama kaming nalasing, umiyak. Alam mo yun, yung talagang pinaka-down ng panahon ng buhay niya, kami ang kasama niya. Kaya, kilala ni Maan yun. Alam ni Maan yun kung sino-sino lang kami sa buhay niya nung panahon na yun. Okay. So, ito ay mga Taiwanese na pinapasok ng bansa sa Clark. So, ito yung sinasabi niyong pinatakas. Papasok. Pero yung pinatakas is papasok ng Pilipinas. Rush. Itong mga Taiwanese ba ito ay Pogo? Yes. How did you know na Pogo sila? After mag-expire ng ito malaking to. Ewan ko kung mabubuksan ulit. Pero, I think January din, nagkaroon ng tawag dito, raid. Ang BI with RTIA, alam ko, tsaka NBI, expired na lahat ng nila, ng visa nila. 200 of them were caught, tapos sa Pogo Hub. Ito yung mga Taiwanese. Taiwanese. Actually, madami na din. May Chinese, Taiwanese, halo-halo. Okay. So, pero yung sinasabi niyo sa video, ito ay mga Taiwanese na pinapasok sa Clark. At ang nagpapasok na ito, ang may responsibilidad, ay si Maan. Okay. Sabi niyo si Maan. Kasi, tapos sinabi niyo, may mga nag-assist. Kasi syempre, di ba sa airport, may mga bureau, ng BI dyan. Di ba? Yung mga ganyan, yung mga ganito. Papasok, tapos tatak, gano'n. Ganon. So, may mga nag-assist. May nabanggit kayo na ang mga nag-assist ay binigyan ng 20,000, 20,000 each. 20,000 pesos. Oo. At dalawa kayong nanay nyo, yung nanay mo saka ikaw talaga, kayo talaga ang mabongga. Kaya next time, wag na kayong mag-divulge ng issue sa mga manghuhula. Dahil may konsensya po ang mga manghuhula. True, hindi kaya mag-sinungaling. Ang mga manghuhula ay may konsensya po. Okay. So ngayon, ito si Maan Lapid.
ikaw nagsabi niyan, si Maan Lapid, na sinabi mo mismo na anak ni Senator Lito Lapid ang nagpapasok. Okay. At ang mga nag-assist na Bureau of Immigration sa Clark ay binigyan ng 20,000 each. Ito ba ang dahilan kung bakit may mga nag-explode dahil 20,000 lang ang ibinigay sa kanya? Oo, to be honest, yun yung yun na talaga yun. Kumbaga, aminin man natin sa hindi kasi nasiyahan. Hindi kasi nasiyahan yung mga pinagbibigyan ng 20,000. Ang laki kasi ng natanggap na pera. Yun ang main concern talaga doon. Parang yun ang main ba? concern, kaya ito ay kumalat. Dahil Yes. 20,000 lang ang ibinigay doon. Okay, kaya siyempre kakalat talaga yan kasi gagawin mo na lang din na masama, tapos binigyan mo diba? binigyan mo ng Tatapalan mo 20,000, lang. tatapalan mo na lang, binigyan mo ng 20,000, mag-i-explode talaga yan. Actually, Oo. kahit bigyan mo na malaki yan, mag-i-explode pa rin yan kasi syempre, pag yayabang mo, ibinigyan ako ng ganito. So, kung ayaw mong magkaroon ng explode, huwag kang gumawa na masama. Ganun lang kasimple yun. Hindi ba? Kaya ikaw, Yumi, sinabi mo doon, maganda yung pagkakasabi mo noon, na mas nanaisin mo nang nandyan ka sa bahay, inaalagaan yung anak, kaysa niloloko mo ang sambayan ng Pilipino. Galing ba sa puso yan, pagkakasabi mo yan? Oo. Talagang, dumating na yung time na, naiiyak na ako sa sitwasyon natin sa Pilipinas. Kasi, si hubby is foreigner. Alam mo yun, yung may discrimination talaga. Pag ganyan ang bansa mo. Yung gano'n. Parang, gano'n. What happened to your country? Gano'n. So, ako naman, wala akong choice kundi sabihin lang na, kumbaga, in my own way, at least, sabihin ko na lang sa mga nagtitiwala sa akin na ito talaga yung mga experience ko sa government. Kasi nga, yun nga, nagtrabaho din naman ako sa government before. Sabi ko, turning point na ng buhay ko na it's now or never, mamatay man ako, at least nagawa ako sa sambay ng Pilipino. Gano'n. Yun yung naisip ko. No? Ayan, thank you, Yumi. So, babalik tayo sa kwento. So, meron kang nakitang manifesto. At nabanggit mo early on na ang manifesto ay naka-address sa isang senador. Kanino naka-address ang manifesto na yun at sinong senador? Kay Senator Risa Hontiveros. So, kailan naka-address sa kanya? January? December? No. Or nung hearing niya? Last year pa. Kasagsagan din ng Pogo yan eh. Yung Hearing pa niya, nung hearing niya kay Oo, Alice mga Go. hearing, oo. Kaya ang nangyari sabay-sabay na natigil yung kay Cassandra Ong, kay Alice Go, di ba sabay-sabay biglang na-stop na? Yun na yun. So, yung sinabi niyong humarang ng senador, sino yung sinasabi niyong humarang ng senador? Si Senator Risa Hontiveros. Kasi nasa kanya yung manifesto ng listahan ng mga pinapasok na Oo. Pogo workers na mga Taiwanese. Tsaka yan ganito yan, sa BI kasi meron yang tawag dito, emails, 'di ba? Meron yung thread na emails. So ngayon, may mga screenshot ako before that na nababasa ko talaga yung mga nangyayari sa loob ng BI since kasi syempre alam mo na pa may mga puting ahas din naman tayo sa loob diyan. Kinukwento. So ngayon, yung email thread na yun, sinabi pa nga na, naku, umiikot na yung point ni Maan na yung manifesto dinala na dun sa Senate. Ganun. May ganun na kwento hanggang sa, ayun na nga, pagdating na kay ni-receive ni Senator Hontiveros, stop. Dead na yung lahat. Biglang tahimik na lahat. Wala na. Sandali ganito. Sandali lang Ito po ay hihimayin natin ng masinsinan ng kwento. Si Maan ay nagpapanik dahil ang manifesto ay ipapadala na sa Senado. Siyempre magpapanik ka, no? Yeah. Pero, napunta ang manifesto kay Senator Risa Hontiveros. Yeah. Hindi na nagpanik si Maan. Hindi na. Wala na. So, biglang, na siya, nabansagan na siya na untouchable sa club. Untouchable. At ang
sa BI, alam nila na, kasi nag-request noon ang Senado ng manifesto, di ba? So, pinadala na doon sa tanggapan ni Risa Ontiveros. Ang manifesto po ito ay listahan ng mga Taiwanese, halo-halo, pero majority ay Taiwanese na pogo. At pinadala ito kay Risa Ontiveros sa kasagsagan ng hearing niya. Dumating sa mesa, syempre nagpanik si Maan Lapid dahil siya ang head ng Clark. So nagpapanik ba sila sa BI noon na papunta na sa Senado ang manifesto? Feeling ko siya lang. Kilala ko siya eh. Iiyak lang yun eh. Uy, wala pa ang loob yung iiyakin yun. Mas malakas ang loob ng jowa. Okay. So ngayon, dumiretso-diretso doon. Ngayon, pagdating sa mesa ni Senador Risa Ontiveros, ang manifesto ng mga Taiwanese na pogo, majority na Taiwanese na pogo workers, stop ang investigation. Wala nang chika. Wala na. So ngayon, dahil si Senator Risa Ontiveros ang huling nakatanggap ng manifesto, anong ibig sabihin nito? Hindi, siya nagpapigil na. Yun lang naman ang ano. Alam mo yung parang simpleng maritesan lang sa opisina. Ang sinasabi, ala na, na-hold na, ala na, may humarang na, ganun. Wala na. Madali. Kasi, baka naman si Senator Lito Lapid, or baka naman magkabarkada si Senator Risa Ontiveros sa Senator Lito Lapid. Ako, hindi ko alam yung personal nilang relationship, pero madami nagsabi din, hearsay, na magkaibigan sila. Magkaibigan si Senator Lito Lapid at si Senator Risa Ontiveros. So pero, parang I would like to clear naman, no, kahit na sino ang nakakakilala, every time na madidikit sa usapang ganyan, ang lagi nilang sinasabi is napakabait kasi ni yun naman ito para sa katotohanan lang, ang totoo daw niya, talagang mabait daw si Senator Lito Lapid. So, maaari na si Senator Lito Lapid ay walang kinalaman sa ginagawa ng kanyang anak. Pwedeng ganon. Pwedeng ganon. Or kung malaman man lang ni Senator Lito Lapid na ganon ginagawang anak, syempre tatay ka, ayaw mo namang mapahamak ang anak mo. Tsaka minsan twice ko siya kasing nakaharap sa bahay nila eh. Kilala ko siya pag kinastigo niya anak niya. Mali talagang mali. Sasabihin niya, Menard mali yan, ganon, Mark mali yan. Ganon siya, nakita ko na pwedeng siya. Ganon. So, pwedeng hindi alam ng tatay ang ginagawa ni Maan. Maaari. Pwedeng, oo. Pwedeng alam din. Ayan. Pero, ang manifesto ay huling napunta kay Senator Risa Ontiveros. Manifesto ng mga pinapasok ng mga pogo workers na galing sa iba't ibang lugar, pero ang karamihan ay galing Taiwan. Okay. Yeah. So, ngayon, natigil na ang lahat. Ngayon kayo ay wala na, no? Hindi na pinag-usapan. Pero nabanggit nyo si Alice Guo. Sabi nyo kay Alice Guo, nilink nyo na ito sa isang vlogger. May vlogger na Romy ang pangalan. Sino to si Romy? Isa siyang meron siyang farm, tapos may palaisdaan siya. Binablog niya yun sa Facebook, I think, yung mga kumakain sa kanyang artista. And it so happened na nung time na yon, isasend ko din sa yung video. Ngayon, nadaanan ngayon si Pia Menard. Kasi si Pia Menard kasi is, actually, mabait din naman yun. Na, sabi ko, bakit magkasama tong Sheila Guo? Tsaka tong si Menard. So sabi ko, si Sheila Guo ay kapatid ni Alice. So, sandali lang wait. Kailan itong video ni Romy? Last year din yan. Itong mga bandang October mga October, November na yan. Oo. October, November. Oo. Si Romy na vlogger na may farm is nahagit niya sa kanyang video ang isang nagngangalan. Ang ginagawa niya kasi kunyari ikaw, si Madam Sat, kumakain siya dito. Ginagano niya talaga. So ngayon, nandito si Menard, kasama si Sheila Guo, ganon.
Ayan sila kumakain, ang sarap na sarap, ganun. Ganun yung ano niya, yung pagkaka-vlog niya. So parang ano lang, nadaanan, ganyan. Oo, Pero kasi ito, pinipicture niya. Pinipicture niya yung kumakain sa kanya. so, ang kapatid ni Alice Go ay kachika ni Maynard. Sino to si Maynard? Ito yung kapatid ni Maan. Kapatid din ni Maan yan. Kasi Anak, ang magkaka... Ang... kailan to nangyari? November? Mga November? Oo, mga November na, ganun. Kailan guys tumakas Ay, itong sina teka lang, Alice? sadali lang. Kailan ba sorry I'm not good at dates kasi talaga. Oo, aminado ako doon. Pero, ganito kasi yun. Si Senator Lito Lapid, yung sinasabi ko hindi niya daw alam ang mga pangyayari sa Poga, sa Pogo, doon sa Pora. Yes. Diba? Ngayon, sabi niya, wala akong kaalam-alam dyan, malinis konsensya ko. And then, after that, after 1 or 2 months, bigla lumabas tong video ng Romy. Kumakain si Sheila Guo, tsaka tong si Maynard. So, sabi ko, teka lang, how come hindi alam ni father, itong anak niya parang close na close, kumakain ng tanghalian. Nakikipag-lunch kay Sheila Guo. Oo, kumakain sila. Okay, ang anak ni Lito Lapid ay nakikipag-lunch kasama ang kapatid ni Alice Guo. At ito ay kasagsagan ito ng hearing ng Senado. After niya magsalita, actually, ano yun sa pagkakaalam ko yun yung time na pinaalagwa na si Sheila Guo sa Senate. Di ba na-contempt sila? Naka-contempt sila So, si Sheila Guo, pinaalagwa na siya. And then, after 2 weeks, 3 weeks, biglang, lumabas naman ngayon yung video nung Romy na kumakain nga si Maynard, tsaka si... Grupo sila. So after nung Senate hearing na na-contempt yung napaalis na, biglang may video ito, si Romy. Yung mga nag-followers ko dito, puntahan nyo na doon tong ni Romy, hindi ko kilala yan. I-download nyo na yung video niya. I-download nyo na, pero si Yumi ay may copy na. Pero i-download nyo na rin para marami. Yung Romy, puntahan nyo, Facebook, mga November, October, ganyan. I-download nyo na yan. Okay. So ngayon, nandoon, nagla-lunch ang kapatid ni Alice Go at ang anak ni Lito Lapid. Hindi lang to dinner lunch ito. Sa farm ba resort? Farm siya, farm. Farm o resort ni Romy. Anong pangalan? Ito ba ay si Romeo Sagum Katakutan? Yan ba yan? Teka, i-check ko na nga, sandali lang para sigurado na tayo. Kasi, tawag dito, puro hearsay, mahirap yung puro hearsay lang tayo. Diba? Farming Philippines ba yan? Farming Philippines ang vlog ni Romy Katakutan. Is this correct? Yes, oo, yan. Okay, habang hinihintay natin ang pag-fact check ni Yumi, kayo ba mga friends ay na-excite sa mga pasabog na ito na hindi natin alam? At least dito meron tayong mismong So i-download nyo na yan na si anak ni Lito Lapid ay nakikipag-lunch sa kapatid ni Alice Go na si Sheila Go. I-download nyo na po. I-download nyo na. Pakibigay po sa amin ang eksaktong date ng lunch nung live video na yon. Pakibigay nga. Okay. So ngayon, anong date yan? Anong date? Yung mga pumunta na ng Facebook ni Romy, nahanap nyo ba yung live video na yan? Okay. So yung habang hinahanap pa ni Yumi, ang kanyang mga materiales puentes. Nandiyan kasi sa cellphone, ang hirap dito sa laptop. May mga, may two-way kasi. Oo, pero yun na nga, ang Armed Forces of the Philippines na nagre-report pa tayo ng crime. Okay, ganito na lang, Yumi. Okay. Habang hinahanap din ng ating mga televiewers ang video na yan ng vlogger na si Romy. So, kasi nga, ito pala ang totoong may link sa Pogo, na vlogger. Kasi kumakain yung
May links Oo, yung kumakain si nagpupo, ano. kumakain dun sa kanyang farm. Yung sinasabing mastermind ng Pogo. Yan pala dapat ang pinapatawag sa Quadcom. True. Hindi yung kung sino-sino. Okay. Ito, Romeo Katukutan na may 2.9 million followers. So yan. Hanapin nyo po, disabled na account niya. Disabled na raw ang account ni Romy. Guilty. Hindi ko alam. Teka lang. Ala, tingnan mo, ang problema kasi hindi ko siya ma-open. Nakikita mo ba? Nakaganyan ako. Awag. Okay. Oo, Okay. Ano na lang. Next time natin ito. Ipapadala mo naman sa akin ito naman. Yan. So ngayon, yung manifesto, ulitin natin. Ang manifesto, etong October po ba? I-check nyo. Basta papakilala naman o kumakain si Maynard with Alice, with Sheila Go. Si Sheila po yung ka-lunch ni Maynard sa farm ni Romeo Katakutan na isang vlogger. Ito rin naman kasi si Romy naman kasi, bakit mo naman kasi sila finiture? Well, ano kasi siya, unaware siya. Siguro ganun talaga yung content niya. Iko-content niya yung mga kumakain. Kung anong month or anong date yung video? Yung month lang, wag mo na i-play. Month at ano lang. Hanapin ko teka ito. Tinatry ko pa rin ang lahat ng best ko para makita natin siya.